Kung ang huling araw ay darating ngayon, handa ka ba na humarap sa Diyos? Paano kung ang mga babala ng Biblia ay hindi na para sa susunod na henerasyon kundi para sa atin ngayon? Maraming mata ang nakatingin sa mundo, ngunit kakaunti ang tumitingin sa salita ng Diyos. Sa unang segundo pa lang ng video na ito, nais kong tanungin ka, handa ka bang makinig sa katotohanan? Mula Genesis hanggang pahayag malinaw, ang mensahe ng Diyos sa kanyang bayan. Ang huling araw ay hindi lihim sa mga pusong bukas sa kanyang salita. Ang mga pangyayari sa ating paligid ay may malalim na kahulugan ayon sa kasulatan. Ito ay hindi pananakot kundi paanyaya sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoon. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa simpleng pagsuporta ninyo, mas marami pa ang maaabot ng mensahe ng Biblia. Ang bawat like at share ay maaring maging daan ng kaligtasan ng isang kaluluwa. Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag ng salita ng Diyos. Marami ang nagsasabing matagal pa ang katapusan, ngunit ano ang sinasabi ng Biblia? Sinabi ni Jesus na darating ang araw na ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Makikita natin ang kaguluhan, digmaan at pagkawasak ng moralidad sa buong mundo. Ito ang mga palatandaang dapat gumising sa ating pananampalataya. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 nakakagulat na palatandaan ng huling araw. Bawat palatandaan ay may kaakibat na babala at pag-asa mula sa Diyos. Ito ay hindi lamang kaalaman, kundi paalala para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Manatili ka hanggang sa huli at hayaang ang salita ng Diyos ang magbago ng iyong puso. Unang palatandaan, paglalamig ng pag-ibig ng marami. Sinabi mismo ni Jesus sa banal na kasulatan na sa mga huling araw ang pag-ibig ng marami ay unti-unting lalamig. Ito ay isang malinaw at seryosong babala na ang malasakit ng tao sa kanyang kapwa ay mawawala habang lumilipas ang panahon. Makikita ito sa pagdami ng galit-inggit at kawalan ng awa na unti-unting nangingibabaw sa puso ng maraming tao. Ang pusong dating marunong umunawa at magpatawad ay nagiging matigas at malamig dahil sa patuloy na pamamayani ng kasalanan. Ang pangyayaring ito ay hindi biglaan kundi dahan-dahan at tahimik na nangyayari sa bawat henerasyon ng sangkatauhan. Sa kasalukuyang panahon, malinaw nating nakikita ang palatandaang ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Maraming pamilya ang nagkakawatak-watak dahil sa kakulangan ng tunay na pag-unawa at pagpapatawad sa isa't isa. Mas pinipili ng tao ang sariling kapakanan kaysa sa ikabubuti at kaligtasan ng kanyang kapwa. Ang dalisay at sakripisyong pag-ibig na itinuro ni Kristo ay napapalitan ng pag-ibig na makasarili at pansamantala. Dahil dito, ang relasyon ng tao sa Diyos at sa kapwa ay unti-unting lumalamig at humihina. Ayon sa Biblia, ang tunay at wagas na pag-ibig ay nagmumula lamang sa Diyos na siyang pinagmulan ng lahat. Kapag ang tao ay lumalayo sa Diyos, kasabay nito ang unti-unting pagkawala ng tunay na pag-ibig sa kanyang puso. Ang kasalanan ay dahan-dahang pumapatay sa kakayahan ng puso na magmahal ng tapat at wagas. Kaya ang paglalamig ng pag-ibig ay hindi lamang emosyonal na problema, kundi isang malalim na espiritual na palatandaan. Ito ay malinaw na senyales na mas pinipili ng tao ang sundin ang pita ng laman kaysa sa gabay ng Espiritu ng Diyos. Makikita rin ang palatandaang ito hindi lamang sa individual kundi pati sa lipunan at sa buong mundo. Dumarami ang karahasan, panlilinlang at kawalan ng pakialam sa mga mahihirap at nangangailangan. Ang tama ay unti-unting nagiging mali at ang mali ay tinatanggap at ipinapakita bilang normal at katanggap-tanggap. Ang pag-ibig sa katotohanan ay napapalitan ng pag-ibig sa kasinungalingan at pansariling kapakinabangan. Ito ang malinaw na bunga ng pusong hindi na ginagabayan at pinangungunahan ng salita ng Diyos. Ngunit sa kabila ng mabigat na babalang ito, may malinaw pa ring paalala at pag-asa mula sa Panginoon. Tinatawag niya ang kanyang bayan na manatiling nag-aapoy ang pag-ibig sa kabila ng lumalamig na mundo. Tayo ay inuutusang magmahal, hindi ayon sa pamantayan ng mundo, kundi ayon sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sa huling araw ang mananatili, sa pag-ibig ang siyang mananatili sa presensya at biyaya ng Diyos.
Ito ang paanyaya sa bawat isa na suriin at baguhin ang ating puso bago pa mahuli ang lahat. Ikalawang palatandaan, pagdami ng mga bulaang propeta. Nagbabala si Jesus sa banal na kasulatan na sa mga huling araw ay maraming bulaang propeta ang lilitaw at magsisilitawan. Sila ay magsasalita ng mga salitang tila makadiyos at makarelihiyon, ngunit taliwas sa tunay na katotohanan ng Biblia. Ang kanilang pangunahing layunin ay iligaw ang maraming tao sa pamamagitan ng matatamis na pangako at maling aral. Madalas makilala ang kanilang mga salita dahil mas nakatuon ito sa pansariling kapakinabangan at kapangyarihan. Ito ay isang seryoso at mapanganib na babala para sa lahat ng mananampalataya na maging mapanuri at mapagmatyag. Sa panahon ngayon, mas nagiging malinaw at lantad ang palatandaang ito sa iba-ibang anyo at pamamaraan. Maraming nagtuturo ng aral na pumapabor lamang sa kagustuhan ng tao at hindi sa kalooban ng Diyos. May mga mensahe na sadyang nag-aalis ng pagsisisi at binabago ang tunay na kahulugan ng biyaya ng Diyos. Ang dalisay na katotohanan ay hinahaluan ng kasinungalingan upang maging katanggap-tanggap sa lahat ng nakikinig. Dahil dito maraming tao ang naliligaw, kahit buo ang paniniwala nilang sila ay nasa tamang landas. Ayon sa Biblia, ang tunay at tapat na lingkod ng Diyos ay nananatili at sumusunod sa buong katotohanan ng kanyang salita. Ang bulaang propeta ay madaling makilala, hindi lamang sa kanyang salita kundi sa kanyang bunga at pamumuhay. Kung ang aral ay hindi nagtutulak sa kabanalan, pagsunod at takot sa Diyos, ito ay dapat pagdudahan. Ang Diyos ay hindi nagbabago at ang kanyang salita ay nananatiling totoo at matatag magpakailanman. Kaya mahalagang sukatin at subukin ang bawat aral ayon sa banal at buhay na kasulatan. Makikita rin ang palatandaang ito sa patuloy na pagdami ng kalituhan sa pananampalataya ng maraming tao. Ang ilan ay madaling naliligaw dahil mas pinipili nila ang mensaheng magaan sa pandinig at hindi nakakasakit ng damdamin. Ang disiplina, sakripisyo at pagtitiis ay itinuturing na luma at hindi na kailangan sa makabagong panahon. Ngunit malinaw sa Biblia na makitid ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at hindi ito madali. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ang pananatili sa tamang aral at katuruan ng Diyos. Sa kabila ng patuloy na pagdami ng mga bulaang propeta, may malinaw na paalala ang Panginoon para sa kanyang bayan. Tayo ay tinatawag na magbasa, mag-aral at manalangin upang mas makilala ang katotohanan ng kanyang salita. Ang Espiritu Santo ang siyang gagabay at magbubukas ng ating pangunawa upang hindi tayo malinlang. Sa huling araw, ang mananatili sa katotohanan ang siyang tatayo ng may lakas ng loob sa harap ng Diyos. Ito ang paanyaya sa bawat isa na hawakan ang Biblia bilang ilaw at gabay sa madilim na panahon. Ikatlong palatandaan, paglaganap ng kasamaan at kawalan ng batas. Nagbabala ang Biblia ng malinaw na sa mga huling araw ay lalaganap ang kasamaan sa buong mundo. Ang kasalanan ay hindi na itatago sa hiya, kundi lantaran ng ipapakita at ipagmamalaki ng marami. Ang takot at paggalang sa Diyos ay unti-unting mawawala sa puso at isipan ng tao. Ang batas at kautusan ng Diyos ay babaliwalain at papalitan ng kagustuhan at pita ng laman. Ito ay isang malinaw at nakakatakot na palatandaan na ang mundo ay patuloy na lumalayo sa kabanalan. Sa ating panahon, kitang-kita ang palatandaang ito sa halos lahat ng aspeto ng ating lipunan. Ang karahasan, katiwalian at imoralidad ay tila nagiging normal na lamang at madalas pang ipinapakita sa balita. Marami ang gumagawa ng masama nang walang konsensya at halos wala ng pagsisisi sa kanilang puso. Ang tama at mali ay pinaghahalo at binabaluktot hanggang sa mawala ang malinaw na hangganan ng katotohanan. Ito ang malinaw na bunga ng pusong hindi na ginagabayan at hinuhubog ng salita ng Diyos. Ayon sa Biblia, ang kasamaan ay lalo pang lalago habang papalapit ang katapusan ng panahon. Sinabi ni Apostol Pablo na ang mga tao ay magiging labis na maibigin sa sarili at sa salapi. Ang kabanalan ay ituturing na kahinaan at ang kasalanan ay ipapakita bilang tanda ng kalayaan. Ang tao ay magiging suwail sa magulang at mawawalan ng galang sa mga banal na bagay. Ang lahat ng paglalarawang ito ay malinaw na larawan ng kalagayan ng mundo sa huling araw. Makikita rin ang kawalan ng batas sa patuloy na pagbaliwala ng tao sa mga utos ng Diyos. Marami ang namumuhay ayon sa sariling pamantayan at hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon.
Ang disiplina, pagsunod at takot sa Diyos ay itinuturing na hadlang sa pansariling kaligayahan. Ngunit malinaw sa Biblia na ang tunay na kalayaan at kapayapaan ay matatagpuan lamang sa pagsunod sa Diyos. Kapag nawala ang batas ng Diyos, nawawala rin ang malinaw na direksyon at layunin ng buhay ng tao. Sa kabila ng patuloy na paglaganap ng kasamaan, may malinaw na panawagan ng Diyos sa kanyang bayan. Tinatawag niya tayo na mamuhay sa liwanag ng katotohanan kahit napapalibutan ng kadiliman ng mundo. Tayo ay inuutusang maging asin at ilaw upang ipakita ang kabanalan sa gitna ng kasamaan. Sa huling araw, ang mananatiling tapat sa katuwiran at kabanalan ang siyang kalulugdan ng Diyos. Ito ang paanyaya sa bawat isa na piliin ang tama at banal kahit ito ay mahirap at hindi popular. Ikapat na palatandaan, mga digmaan at balita ng mga digmaan. Nagbabala si Jesus na sa mga huling araw ay makaririnig tayo ng mga digmaan at balita ng mga digmaan. Ito ay hindi lamang simpleng tunggalian ng mga bansa kundi tanda ng lumalalim na kaguluhan sa mundo. Ang kapayapaan ay magiging panandalian at madaling masira dahil sa kasakiman at pagmamataas ng tao. Maraming buhay ang mawawala dahil sa galit at pagnanais ng kapangyarihan. Ang mga pangyayaring ito ay malinaw na paalala na ang mundo ay naghahanap ng kapayapaang hindi nito matagpuan. Sa ating panahon, nasasaksihan natin ang patuloy na pagputok ng mga alitan sa iba-ibang panig ng mundo. Ang mga bansa ay nag-aaway dahil sa teritoryo, kayamanan at impluensya. Ang takot at pangamba ay lumalaganap sa puso ng maraming tao dahil sa banta ng karahasan. Kahit ang mga inosente ay nadadamay at nagdurusa dahil sa mga digmaang ito. Ayon sa Biblia, ang mga digmaan ay bunga ng kasalanan sa puso ng tao. Kapag ang Diyos ay inalis sa sentro ng buhay, ang resulta ay kaguluhan at pagkawasak. Ang tao ay umaasa sa lakas ng sandata sa halip na sa kapangyarihan ng Diyos. Ngunit malinaw sa kasulatan na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula lamang sa Panginoon. Walang digmaan ang makapagbibigay ng kapayapaang hinahanap ng sangkatauhan. Makikita rin ang palatandaang ito sa patuloy na pagtaas ng galit at pagkakabahagi ng mga tao. Ang pagkakaiba ng paniniwala at kultura ay nagiging dahilan ng puot sa halip na pag-unawa. Ang salita ay nagiging sandata at ang kasinungalingan ay nagiging dahilan ng alitan. Ang mundo ay tila palaging nasa bingit ng mas malawak na kaguluhan. Ito ang bunga ng pusong hindi nagpapasakop sa pamumuno ng Diyos. Sa kabila ng mga digmaan at kaguluhan, may malinaw na mensahe ng pag-asa ang Biblia. Sinabi ni Jesus na huwag tayong matakot sapagkat ang mga bagay na ito ay kailangang mangyari. Tinatawag niya ang kanyang bayan na manatiling matatag at mapayapa sa gitna ng kaguluhan. Tayo ay inuutusang ipanalangin ang kapayapaan at ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa lahat. Ito ang paanyaya na umasa hindi sa mundo, kundi sa Panginoong nagdadala ng tunay na kapayapaan. Ikalimang palatandaan, mga lindol, taggutom at iba pang mga salot. Nagbabala ang Biblia ng malinaw na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga lindol, taggutom at iba pang mga salot sa iba-ibang lugar ng mundo. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang basta natural na sakuna, kundi may malalim na espiritual na kahulugan ayon sa banal na kasulatan. Ang kalikasan ay tila dumaraing at nagpapahayag ng paghihirap dahil sa patuloy na kasalanan at pagsuway ng tao sa Diyos. Maraming buhay ang naapektuhan, nawawasak at nagdurusa dahil sa mga trahedyang dumarating. Ito ay malinaw na paalala na ang mundo ay pansamantala lamang at nangangailangan ng taos pusong pagbabalik loob sa Diyos. Sa ating panahon, malinaw nating nasasaksihan ang sunod-sunod na lindol at sakuna sa iba-ibang panig ng mundo. Maraming bansa ang patuloy na nakakaranas ng matinding taggutom, kakulangan sa pagkain at lumalalang kahirapan. Ang mga salot at sakit ay mabilis na kumakalat at nagdudulot ng takot, pangamba at kawalan ng katiyakan sa marami. Kahit ang mga makabagong teknolohiya at kaalaman ng tao ay hindi kayang pigilan ang ganitong mga pangyayari. Ipinapakita nito na ang tao ay may hangganan at hindi ganap na may kontrol sa lahat ng bagay sa mundong ito. Ayon sa Biblia, ang mga salot at sakunang ito ay bahagi ng mga palatandaan na magaganap sa huling araw. Hindi ito simpleng parusa, kundi babala at paanyaya ng Diyos upang ang tao ay magsisi at magbalik loob sa Kanya. Ginagamit ng Diyos ang mga pangyayaring ito
upang gisingin ang puso at isipan ng tao mula sa espiritual na pagkakatulog. Ito ay paalala na ang buhay ay marupok at maaaring magbago at matapos sa isang iglap lamang. Ang layunin ng Diyos ay hindi wasakin ng tao, kundi akayin siya pabalik sa landas ng kaligtasan. Makikita rin ang palatandang ito sa patuloy na pagdami ng takot, kawalan ng katiyakan at kawalan ng pag-asa sa mundo. Maraming tao ang nagtatanong kung saan sila makakahanap ng tunay na seguridad at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang mundo ay patuloy na naghahanap ng sagot sa maling lugar at sa pansamantala at marupok na solusyon. Ngunit malinaw sa Biblia na ang tunay at walang hanggang pag-asa ay matatagpuan lamang sa Diyos. Sa gitna ng mga salot at trahedya, siya ang nananatiling matibay na kanlungan ng kanyang bayan. Sa kabila ng mga lindol, tagutom at iba pang mga salot, may malinaw pa ring mensahe ng pag-asa mula sa Panginoon. Tinatawag niya ang kanyang bayan na magtiwala sa kanya at huwag mawalan ng pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Tayo ay inuutusang tumulong magmahal at magpakita ng tunay na habag sa mga taong nagdurusa. Sa huling araw, ang mga nagtitiwala at nananatili sa Diyos ay makakatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligtasan. Ito ang paanyaya sa bawat isa na ihanda ang ating puso at buong buhay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ika-6 na palatandaan, pag-uusig sa mga mananampalataya. Nagbabala ang Biblia na sa mga huling araw, ang mga tunay na mananampalataya ay dadaan sa matinding pag-uusig. Sinabi ni Jesus na ang kanyang mga tagasunod ay kamumuhian dahil sa kanyang pangalan. Ang pananampalataya sa Diyos ay hindi natatanggapin ng marami at ituturing na hadlang sa modernong pamumuhay. Maraming mananampalataya ang haharap sa panlalait, pangungutya at pang-aapi dahil sa kanilang paniniwala. Ito ay malinaw na palatandaan na ang liwanag ay kinakalaban ng dilim sa huling araw. Sa ating panahon, makikita ang palatandang ito sa iba-ibang anyo at sitwasyon. Ang mga Kristiyano ay tinatawanan at minamaliit dahil sa kanilang paninindigan sa katotohanan ng Biblia. May mga lugar sa mundo kung saan ang pagsamba sa Diyos ay ipinagbabawal o pinaparusahan. Ang pagsunod kay Kristo ay nagiging dahilan ng pagkawala ng trabaho, relasyon at kalayaan ng ilan. Ito ay nagpapakita na ang pananampalataya ay may kaakibat na sakripisyo at pagtitiis. Ayon sa Biblia, ang pag-uusig ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi patunay ng tunay na pananampalataya. Sinabi ni Apostol Pablo na ang lahat ng nagnanais mamuhay ng banal ay daranas ng pag-uusig. Ang mundo ay laban sa katotohanan dahil ito ay naglalantad ng kasalanan. Kapag ang tao ay namumuhay sa liwanag, nagiging target siya ng mga nasa dilim. Ito ang dahilan kung bakit ang tunay na mananampalataya ay kailangang maging matatag sa pananampalataya. Makikita rin ang palatandaang ito sa pagpilit ng mundo na patahimikin ang tinig ng Diyos. Ang katotohanan ay tinatawag na mapanakit at hindi na naayon sa panahon. Ang kasalanan ay ipinagtatanggol habang ang kabanalan ay inuusig at sinisisi. Ang pananampalataya ay itinutulak na manatili lamang sa pribadong buhay at hindi ipahayag. Ito ay malinaw na pagsubok sa katapatan ng bawat mananampalataya sa Diyos. Sa kabila ng pag-uusig, may malinaw na pangako ang Diyos sa kanyang bayan. Sinabi ni Jesus na mapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ang Diyos ay nagbibigay ng lakas, kapayapaan at pag-asa sa mga nananatiling tapat sa Kanya. Sa huling araw, ang mga nagtiis at nagtagumpay ay tatanggap ng gantimpala mula sa Panginoon. Ito ang paanyaya na huwag tayong matakot, kundi manatiling matibay sa pananampalataya hanggang sa wakas. Ika-7 palatandaan, paglago ng kaalis ng pananampalataya at pagsuway sa Diyos. Nagbabala ang Biblia na sa mga huling araw ay maraming tao ang lalayo sa kanilang pananampalataya at susunod sa sariling kagustuhan. Ang pagtalikod sa Diyos ay hindi biglaan kundi unti-unting paglayo na nagsisimula sa maliit na pagwawalang bahala sa Kanya. Maraming mananampalataya ang magpapatuloy sa pagsamba sa Diyos sa panlabas lamang habang ang kanilang puso ay lumalayo sa Kanya. Ito ay malinaw na palatandaan na maraming puso sa mundo ang napapariwara at naliligaw sa maling daan. Ang kabuang pagsuway at kawalan ng pananampalataya ay senyales ng paglapit ng huling araw. Sa ating panahon, makikita ang palatandaang ito sa iba't ibang anyo sa lipunan.
Marami ang nawawala ng interes sa panalangin, pagbabasa ng Biblia at pakikilahok sa buhay pananampalataya. Ang kabataan ay mas pinipili ang pansamantalang kasiyahan kaysa sa gabay ng Diyos sa kanilang buhay. Ang mga tradisyonal na pamantayan ng kabanalan ay pinapalitan ng makabagong ideya na hindi nakabatay sa Biblia. Dahil dito unti-unti nang lumalamig at napapalitan ang tunay na pananampalataya ng tao. Ayon sa Biblia, ang paglayo sa Diyos ay isang seryosong babala sa lahat ng mananampalataya. Kapag ang tao ay nagpalagay na sapat na ang relihiyon sa panlabas na anyo, mawawala ang tunay na koneksyon sa Diyos. Ang pagsamba na walang puso ay itinuturing na walang kabuluhan sa mata ng Panginoon. Ang sino mang lumalayo ay madaling malinlang ng mga bulaang aral at maling katuruan. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit na ipinapaalala sa atin na manatili tayong tapat at mapanuri sa ating pananampalataya. Makikita rin ang palatandaang ito sa patuloy na paglaganap ng materialismo at makamundong pagnanasa. Ang kayamanan, kapangyarihan at kasiyahang pansamantala ay nagiging sentro ng buhay ng maraming tao. Maraming naniniwala na sapat na ang sariling kakayahan at hindi na kailangan ng gabay at tulong ng Diyos. Ang lahat ng ito ay malinaw na senyales ng paglaki ng kasakiman at kawalan ng pananampalataya sa mundo. Ito ay paalala sa bawat isa na bantayan ang ating puso at buhay upang hindi tayo mailigaw. Sa kabila ng paglago ng kawalan ng pananampalataya, may malinaw pa ring mensahe ng pag-asa sa Biblia. Tinatawag niya ang bawat isa na bumalik at manumbalik sa Kanya ng tapat at may puso. Ang Diyos ay palaging handang tanggapin ang nagbabalik at magbigay ng gabay, lakas at kapayapaan. Sa huling araw, ang mga nananatili sa Kanya ay makakaranas ng tunay na kaligtasan at gantimpala. Ito ang paanyaya na patatagin ang pananampalataya at huwag hayaang maligaw ang ating mga puso sa makamundong tukso. Huwag mong ipagsawalang bahala ang mga palatandaang ating tinalakay, sapagkat ang bawat isa ay may malalim na aral at babala mula sa Diyos. Ang huling araw ay darating at wala tayong kaalam-alam kung kailan eksaktong mangyayari. Kaya mahalaga na palaging handa ang ating puso at buhay. Ang mga palatandaang ito ay hindi upang takutin tayo, kundi upang gisingin ang ating pananampalataya at ituwid ang ating landas pabalik sa Panginoon. Ngayon ay pagkakataon na upang suriin ang sarili at tiyaking tayo ay nananatili sa liwanag at gabay ng salita ng Diyos. Tandaan na ang bawat hakbang patungo sa kabanalan ay nagbibigay ng lakas at kapayapaan sa ating espiritu sa gitna ng mundong puno ng kaguluhan at tukso. Ang Diyos ay patuloy na nananawagan sa atin na maging matatag at tapat sa Kanya sa lahat ng oras at sitwasyon. Huwag tayong matakot harapin ang mga hamon, sapagkat Siya ang ating matibay na kanlungan at kaligtasan sa lahat ng panahon. Ang Kanyang salita ay gabay na hindi nagkakamali at nagbibigay ng malinaw na direksyon sa bawat mananampalataya. Sa bawat araw na lumilipas, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng gawa at salita. Ito ang tamang panahon upang magsisi, magmahal at sundin ang Diyos ng buong puso bago pa dumating ang huling araw. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito, sapagkat ang bawat aral at babala mula sa Biblia ay ilaw sa ating landas patungo sa buhay na walang hanggan. Manatiling mapanuri at laging magdasal upang ang ating puso ay laging bukas sa gabay ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-ibig sa Kanya, tayo ay makalalampas sa lahat ng pagsubok at magiging handa sa muling pagbabalik ng Panginoon. Hayang ang bawat sandali ng ating buhay ay maging pagpupugay at pagsunod sa Kanyang dakilang kalooban at pagmamahal.